Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si kabibig, maglabag-labag ka whenever ako po. Representative Jinky Luistro at taga DPWH Batangas. Officials inireklamo sa ombudsman. Uy, totoo ba ito kabibig? O matagal na issue na to? Kasi nagsilabasan na ngayon ang mga issue ng mga politiko. Yung nag-aakusa kay VP Sara ay siyang madaming kalokohan sa gobyerno. Sabi ng isang netizen dito kabibig, nakita ko pa yung komento dito. Inihain sa ombudsman ang reklamo laban kay Luistro at iba pang opisyal ng DPWH. Nabasa ko lang to. Sabi pa dito, Luistro, pakisagot to. Ano na nangyari sa distrito mo? Busy ka pa din sa impeachment. Harapin mong mga kaso mo. Sabi ni Mike Guevara. Kaya pala, ganon. Thinkers are doers. Ayan, madam, pati ikaw, may ghost project pala. Ay totoo ba to ko? Kailangan nating marinig ang komento ni Secretary ni Senator, baka magplanong tatakbo si Jinky Luistro senador. Kapag manalo sila sa impeachment, I'm sure itong mga House panel prosecutors tatakbo yung senador. Kasi feeling nila panalo sila kay BP Sara. Baka sabihin nila ang mga tao ay gusto sila. Posible mga kabibig, may mga ambition sila Jinky Luistro kabibig. I'm sure kabibig. Ito pa, kung Luistro pasok, ayan, madami palang mga ghost project si madam. Napanood ko yung interview niya kay Jessica Soho kung bakit si Sara lang daw ang iniimbestigahan dahil kay Sara lang ang may reklamo. Now, may reklamo sa kanya, iniimbestigahan din siya dapat. Ang tanong, iimbestigahan ba ito ng ombudsman? May gagawin ba si Boying Remulla? Baka later on malalaman natin na binasura na ito ng ombudsman kasi walang ebidensya. O kagaya ni na Joel Villanueva, sino pa ba? Chase Escudero. Sabi ni Boyeng, yung kay Joel, hinog na. Sabi din niya kay Chase, malapit na. Pero bigla na lang natapo. Pero sabi naman ni Boyeng ngayon na kahit daw nag-transfer si Cheese at saka si Joel Villanueva, ay tuloy pa daw ang kaso. Ang tanong, kailan? Tuloy nga, pero ang tanong, kailan makukulong? Pati daw kay Kang Martin, kulang na lang, konti-konti na lang daw. Kailan ang konti-konti? Baka pagkatapos ng 2028? Or baka makaalis na si Martin sa ibang bansa? Ay, eto ang video kabibig. Kayo nang bahala umusga bibig ha. Watch this video. Ano ang inyong reaction? And hopefully na may statement dito si Congressman Jinky Luistro. Watch this video. Nasa mga palamuti na sa kalsada ang anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. Inireklamo na sa ombudsman sina Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro at mga opisyal ng DPWH Batangas dahil sa umano'y overpriced Cat's Eye project na binaklas din kalaunan. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Nagsumite ng isang letter complaint sa ombudsman ang grupong Bantay Trapiko laban kina Batangas 2nd District Engineer Sonia Paglikawan, DPWH Calabarzon Regional Director Jovel Mendoza at Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro. Kaugnayan ng umano'y maanomalyang Cat's Eyes o Reflective Road Studs Project sa Batangas City, San Pascual, Bawan Diversion Road. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na tila may indikasyon ng overpricing, irregular fund utilization at wasteful implementation ng nasabing proyekto sa lugar. Ayon sa isang 2024 DPWH order, aabot sa 8.9 kilometers ang haba ng buong diversion road. At least 2.6 kilometers nito sakop ng Batangas City. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na sa kahabaan ng bypass, Bawan at San Pascual lang ang mayroong road studs. Itong dots of Kitang-kita raw ito sa ilang viral videos ng mga dumadaan sa lugar kung saan nagmimistulang airport runway ang kalsada sa gabi. Dagdag pa ng complainant, matapos umanong i-install ang nasabing road studs, binaklas din ito kalaunan dahil kinakailangan raw palang aspaltuhan ang kalsada. Personal na binisita ng Billionaire News Channel ang nasabing proyekto. Ang
aming nadatnan mga butas sa kalsada sa parte ng San Pascual at Bawan na mistulang bakas ng mga binaklas na cat's eye. Ang dating tila airport runway sa gabi, ganito na ang itsura dahil marami ring parte ng diversion road na wala pang mga ilaw. Nahanap namin ang kontrata para sa nasabing road stud installation project sa lugar. Isang joint venture ito sa ilalim ng Kisha Construction and Supply at 3W Builders. Ang Kisha Construction, una nang ibinalita ng Billionaire News Channel na pagmamayari ni Tanawan City Councilor Potenciano na Tanawan. 2 buwan ang nakalipas nang sabihin niya sa BNC na pinaprocess na ang divestment niya mula sa kumpanya. On the process na po yung pagpapalit po ng aking transfer. Simula po nung naupo na ako, pinaprocess, medyo matagal po ang process po ng pagtatransfer. Sinabi ng complainant na may estimated 7,500 cat's eye units na makikita sa lugar kung 5,000 meters lang ng kalsada ang susukatin. Ang kanilang estimated overpricing aabot sa 75.7 million pesos. Kung pagbabasehan ang DPWH Detail Unit Price Analysis na una nang inilahad ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kung saan naabot umano sa 11,700 pesos ang presyo ng bawat piraso ng cat's eye, kahit na around 1,800 pesos lang daw ang market price nito including tax and installation. Sinuri namin ang nasabing kontrata. 98 million pesos ang kabuuang halaga ng proyekto, pero wala itong kalakip na detailed breakdown at project scope. Ayon sa DPWH 2nd District Engineering Office, tinatayang 6.3 kilometers o katumbas ng mahigit 6,000 meters ang sakop ng proyekto. Kung susundin ang market price na binanggit ni Mayor Magalong, mahigit 16 million pesos lang dapat ang presyo ng proyekto. Kung susumahin, tila pinatungan ang proyekto ng mahigit 80 million pesos para sa ilang libong road studs na binaklas lang din uli dahil hindi pa pala tapos ang construction. Dagdag pa ng complainant, rendered unusable na ang mga cat's eye upon removal. Pinuntahan namin ang DPWH 2nd District Engineering Office para kunin ang kanilang panig, pero wala raw available na makipag-usap sa amin. Sinubukan din naming hingan ng pahayag si Congresswoman Luistro, pero hindi pa ito sumasagot sa aming mga mensahe. Bukas ang Billionaire News Channel para sa panig ng mga respondent. So yun ka, bibig. Yun pala ang nangyari. Naku po. Paano yan? Sabi dito, basura pa yan ng ombudsman. BFF naman yan sila ni Luistro. Sabi ng mga netizen dito, oh. Ito no, grabe. Balik sa'yo, Luistro, buaya ang karma. Hoy, wag kayong, hawak niya ang cat's eye overpriced. Ayay, at dose of your own medicine, sabi ng isang netizen. Ayan na naman, madam, ipakita mo ng power mo. Di ba hawak mo ang beat? Alam. O ano na, hawak mo ang beat maleta. You will never find justice in a world where criminals makes the rules. From Bob Marley. Uy, naman. Ombudsman. Naku, wala yan kay Luistro. Andon si Boyeng, no problem. Kaya inunahan nila kasi takot sila na maunahan. Luistro, the bubbling saliva. O yun, kabibig ha. Yun ang iba't ibang komento ng ating mga netizens. So sana no, magbigay ng tawag dito, official statement si Congressman Luistro hinggil sa cat's eye. Anong mali sa cat's eye? Grabe naman yung cat's eye na yan. Naku, grabe no, milyones pala yung kabibig. So ikaw, kabibig, ano ang inyong reaction hinggil dito sa pasabog tungkol sa di umano'y reklamo ng mga na tungkol kay Luistro, mahigit 80 million tinatayang patong sa proyekto. Grabe no, 80 million, hala, 80 million ang patong sa proyekto. Yun lang, kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Pero sobra silang makapanglait kay BP Sara. Accountability, transparency. Pero sila din pala. Meron mga tinatagong isikreto. Meron mga tinatagong Pero I'm sure naman, titingnan ito ng ombudsman. Kung titingnan. Diba? Bye everyone. See you next time.